And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen, amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang umaga, magandang tanghali. Sabi nga sa business world, good morning lang lagi. Yan, walang good evening. Alright, so again, and this is your favorite noontime show, which I believe will once again help us to be more blessed for today. Kaya nga po, shout out to all our viewers nationwide and worldwide, to our church family, north, south, east, and west corner. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And today is the last day of the month of November. Talaga naman, month of November, napakahuli na no? Ito na yung pinakahuli. No? Shout out pala sa mga viewers natin yan, sa lahat ng mga nasa establishmento. Ayan, at ako'y naniniwala sa mga nasa school dyan, nasa work. Let your workmates, let your schoolmates see or watch what you are watching. Huwag puro scroll sa Facebook Live. Yan ang pinakamaganda. Mag-join kayo. Yan ang pinaka-importante. Mag-join kayo sa programa dahil makakatulong para may pakita nyo naman sa kanila kung anong meron sa simbahan ninyo. Yan. Napaka-importante yan. Kaya inulit ko mga kapatid, join us, brethren. Alright? Join us dito po sa programa po na ito, and ako'y naniniwala mga kapatid na patuloy itong makakatulong sa kalalago po natin, spiritual. Lalong-lalo na dahil ngayon ay last day ng month of November. Last day ng month of November ay ngayon po yung ating huling discussion sa topic po natin na ano po? Ano yung ating huling discussion sa topic po natin? Ito po, makikita nyo na po sa inyong harapan ang topic ng ating pong discussion. Last discussion natin sa topic po natin ngayon. Wala pong iba kundi ang Pastor's Appreciation Month. Yan, nakikita nyo po ngayon sa inyong pong mga screen in 5, 4, 3, 2, 1. Yan! Kitang-kita nyo po, yung nakalagay po dyan, Pastor's Appreciation Month for the whole November. By the way, this is not just in our church. This is nationwide. Yan. Pastor's Appreciation Month. Sabi nga dyan, nakikita nyo po yung mga pictures. Let's go to this topic na po. Nakikita nyo po yung mga pictures na nandyan. Diyan po sa pictures, nakalagay dyan, these pictures. Meron nag-aaral si pastor, nagbabasa si pastor, nasa pulpit si pastor, nagtuturo, nagpipreach. Sabi nga dyan, these pictures may present few of many things that you do, but they only speak of one fact, your heart for the people that God has been entrusting you. Yan ang napaka-importante po na yan. Kaya inuulit ko mga kapatid, ito po ay isa sa mga bagay na in fact, actually, kita nyo po ngayon dyan sa nasa screen po ninyo. Yung verse po natin, let's read the verse in Jeremiah chapter 3 verse number 15. Sabi po ng Bible dyan, Jeremiah chapter 3 verse number 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Alright? Kung makikita nyo sa mga pictures pa lamang po, ngayon nasa background yung pictures, talaga namang, dyan natin makikita yung sinasabi ng Bible na which shall feed you with knowledge and understanding. Last time po ay narinig nyo po dito si Sir Maki dahil meron po tayong inasikaso na kinakailangan ng ating mahal na pastor. So, maganda po yung diniscuss po dito ni Sir Maki, if I'm not mistaken, isa sa mga nabanggit niya po dito is that if you do really appreciate your pastor, then do what he teaches and preaches to you. You see, dapat tanggapin mo ng buo yan kung ano yung binigay niya sa'yo. Kasi, alam niyo mga kapatid, dito maliwanag sa talata na binigay po natin that God gave them to us. You see, God gave them to us, the pastors. God gave us the pastors from His heart. You see, para makikita niyo dito, maaari lang, no?
para mabawi natin yung hindi natin mabawi natin yung anumang isinisingit ng dyablo na kalokohan niya sa isip ng maraming tao. Dahil mamaya baka mag-isip kayo na, akala ko ba emosyonal pagka yung mga galing sa puso. Pero bakit ang Diyos ibinigay niya ang pastor galing sa kanyang puso? Ibig sabihin ba emosyonal ng Diyos? Kung makinig ka dito na ikaw na kinulang sa almusal at tanghalian at ginugutom, okay? Natutuyo ang kaisipan. Makinig ka. Okay? Para walang buwelo agad ng dyablo, lahat ng butas na kanyang silip, maliban lang sa mga nasa mukha ni Sir Poching, ay matakpan natin. Okay? So, ito nga po. Tuloy-tuloy po natin. Pinag-uusapan natin. Pero nadama yun. Ay, pasok ko lang bigla. Anyways, again, ito po. Yung katulad sinasabi ko, mga kapatid. Maliliwanag po dito sa talata po na ito, there's nothing emotional here when it comes to what God did for us. Tingnan niyo mo and I will give you pastors according to mine heart. Unang-una, kaninong puso to? Hindi mo puso to. Puso ng Diyos to. Pangalawa, tingnan niyo po kung paano wala ang emotional dito at more on intellectual ang drive ng puso ng Diyos para sa atin. Bakit? And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with what? Knowledge and understanding. Knowledge and understanding. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia dito. So, napakaganda mga kapatid. Knowledge and understanding. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung ibinigay sa atin ng Diyos, ang ipinipicture out na sinasabi dito na from the heart of God, it pictures out His love for us na tayo ay hindi mamuhay emotionally. Akalain nyo, no? Ganyan ang kaibahan pagka galing sa puso ng Diyos at hindi sa tao. Anong ibig ko sabihin na galing sa puso niya, ganun niya tayo kamahal na binigay niya mula sa kanyang puso na tayo ang isang tao para matulungan tayo hindi maging emosyonal. Bakit? Ayan, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Anong purpose? Which shall feed you with what? Yung mula sa puso niya, ibinigay niya sa atin para pakainin tayo with knowledge and what? Understanding. Hindi yan para tayo ay maging emotional, kundi tayo ay mamuhay intellectual bilang tao ng Diyos. Napakaliwanag yan, mga kapatid. I hope hindi mahirap intindihin yan. Binigyan ko lang kasi alam niyo naman, pag ang dyablo ay talagang sumingit, mga kapatid. By the way, yung link natin. Pag ang dyablo ay sumingit, mga kapatid, at talaga namang ang dyablo ay sumingit at talaga namang Sir Marvin, may sinend na picture. Ay, sorry. Nagkamali ang pindot. Pagka talaga namang ay ang dyablo ay sumingit at katulad ng nangyari rin, pag ang dyablo ay sumingit, ay talaga namang mga kapatid, lalasunin yung isip natin. Na kaya kung sinasabi po sa inyo yan, para maging maliwanag, anong purpose? Now, tingnan niyo po ulitin natin. Babalik ko kayo sa format. Ibinigay ng Diyos mula sa kanyang puso ang pastor para tayo ay mamuhay bilang tao ng Diyos, intellectual at hindi emosyonal. Kaya nga mga kapatid, when it comes to the appreciation ng appreciation ng pastor natin. Ilagay niyo po sa isipan niyo po ito. When it comes to the appreciation of our pastor. Okay? Gmit link. When it comes to the appreciation ng ating pong pastor, mga kapatid, kailangan mga kapatid, hindi ka emosyonal, kundi ikaw ay intellectual. Ikaw dapat ay nakabase ayon sa kanyang finid sa'yo na knowledge and understanding. Na kanino nang galing yun? Sa Diyos mismo. You see? Kaya nga mga kapatid ko binabanggit ito, most of the time kasi, kaya katulad nung binanggit din sa inyo po, if you can still remember kung ano yung diniscuss sa inyo dito ni Sir Maki, minsan talaga, pagka tayong mga miyembro ay naging emotional, yung appreciation natin sa pastor is very emotional. You see, pag inatake tayo ng dyablo, our appreciation to the pastor is very emotional. You see, of course, normal tao tayo, may emosyon tayo. Pero ang hindi tama, yung ma-overcome tayo ng ating emotion na hindi na nailalagay sa tamang actions.
hindi na tayo nalalagay sa tamang actions as we do the things that the Bible teaches us to do. You see, like for example, nandito tayo sa Pastor's Appreciation Month. Pag sinabi mo na you appreciate your pastor, have you checked already how do you really appreciate the pastor? Actually, dito lang tayo ikot sa talata po na ito. Parang medyo nadidelay tayo sa monitor. Nahuhuli ko yung sarili kong galaw eh. Ganun ako kabilis. Okay lang. May monitor naman ako dito sa Facebook. Dito lang sa monitor natin. Yan. Nahuhuli ko yung sarili ko. Ayan, oo. Nahuhuli ko eh. Hindi ko alam ganyan na ako kabilis. Palingon pa lang siya, nakabalik na ako. Anyways, again, katulad, na-distract lang ako dito sa jump talaga. Ayaw patalo eh. No? Ultimo sa malit na bagay. Parang meron siyang dito. Nararamdaman ko, pero meron siyang sugo dito. Anyways, Anyways, again, para sa bawat isa, minsan ganyan po, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ganyan po yung nangyayari. You see, kaya nga mga kapatid, mostly, ng mga nag-a-appreciate sa pastor emotionally, I guarantee you, hindi sila natagal sa simbahan. Tawag na human sound card. Hindi sila natatagal sa simbahan. Bakit? Because minsan, dumarating sa pagkakatampuhan yung pastor pag tinamaan na sa preaching. You see? Ganyan yung kadalasan na nangyayari, mga kapatid. Sa una, talagang admired yung pastor. Talaga naman, talaga, you are the man, Pastor Egon. Talaga naman, dito sa simbahan natin, talagang kumakabati sa pastor, he's my man. Talagang, kahit saan talaga si pastor, hindi ko ihiwalayan yan. Ang bihira, mga kapatid. Ayun, biyaya ng Diyos, wala na. You see? Hindi na natin makita dito. Yung bumabati sa pastor na talaga namang solid, akala naman to the max. Talaga na halos mas loyal pa siya. Nagiging mas loyal pa tuloy sa pastor kaysa sa Diyos. You see the danger, mga kapatid? Kaya nga nangyayari? Instead of being in the church to worship God, ang nagiging dahilan na lang sa simbahan ay yung pastor. No, lagi natin naririnig kay Pastor Hillian, hindi kayo pupunta sa simbahan para sa akin. Primarily, pumupunta tayo sa simbahan para sa gustong iparating sa atin ng Diyos. It just so happened that God gave us the pastor to give us, para maging courier ng salita ng Diyos. You see, kaya, naririnig din natin kay Pastor Hill, mga kapatid. You see, ayoko ng maraming loyal sa akin. Gusto ko mas maraming loyal sa Diyos. You see, bakit? Dahil pag loyal tayo sa Diyos, matik magiging loyal ka sa tao ng Diyos. Hindi mo pwede paghiwalay niyan. Pero pag inuna mo maging loyal sa tao ng Diyos, kesa sa Diyos mismo, mawawala ka talaga. Maiiwalay ka. You see, kung bakit ko sinasabi yan? Because, tandaan po natin, mga kapatid, he is the mouthpiece of God. He is the man of God. The pastor is the man of God. The pastor serves as the mouthpiece of God sa panahon po natin ngayon. Now, kaya ko po sinasabi yan, para maging maliwanag sa atin. That if you do really appreciate the Word of God, you will appreciate, you will receive, okay, whatever the pastor is giving to us every time he preaches to us and he teaches to us the Word of God. Ano yung dapat nating ma-appreciate doon? Yung knowledge and understanding, yung pinapakain sa atin na knowledge and understanding coming from what? Coming from the Word of God. Last night sa service po natin. Balikan po natin yung service natin. You see, kagabi, anong sabi ni Pastor? Paanong ipinaparating ng Diyos sa atin ang kanyang salita? Through His Word. At isa doon is through the man of God. You see? Kaya nga, if you do really appreciate, tignan nyo, ang topic natin every Wednesday ay paano papalalakasin yung ating pamumuhay spiritual. You see? So through the man of God, kaya nga ang ina-appreciate mo, when you appreciate the man of God, primarily, ito pong tatandaan nyo, mga kapatid, you are not appreciating His personality. Rather, you are appreciating what He is giving to you. Ano yun? Knowledge and understanding. Nino? Ng Diyos. Mula saan? Mula sa salita ng Diyos. Yun yung pangunahing dapat na ina-appreciate mo na ginagawa sa iyo ng pastor mo. It's not His personality per se. You see,
Diyos po ang bahala doon sa kanya. Kaya ko po sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, because I'm warning you, brethren, lalong-lalo na naririnig nyo, ako po ay nagsasalita po sa inyo, ito po naririnig nyo mula mismo sa anak. Ako na po nagsasabi because that's the same teaching na tinuturo niya po sa amin sa bahay. You see? Na ito po ilagay niyo po sa sinasabi ko po sa inyo. Hindi lamang po kay Pastor Hill, even sa mga viewers namin, from other churches, from CSI family, sa mga na kay Pastor RJ, na kay Pastor Bernard, Pastor Louie, and pila Pastor Dexter, sa lahat po na nandiyan dyan, na mga kasama niyo mga pastors ngayon. Nandiyan dyan sila Sir Rick, sila Sir Rico, sila Sir Gomer, Sir Jeder, Sir Ian, andyan sila Pastor Edwin, Pastor Richon, Pastor Roland, nandiyan dyan po sila. You see? Nandiyan pa sila Sir Jojo, Sir Michael Dumitin, andyan pa sila Sir Jude. You see? Nandiyan dyan yung mga Sir Joel Tandoy, andyan dyan yung mga preachers, pastors, and preachers from the CSI family. You see? Now, kaya ko po sinasabi sa inyo ito mga kapatid. Even sa mga nanonood po, hindi ko man kilala ang pastor po ninyo. Pero if you're watching from other churches, okay? The same thing din sa pastor nyo. Never focus on admiring their personality. Tao po yan, kaparehas po ninyo. Time will come, magkakaproblema ang kanilang personality. But if you will always appreciate their work, their ministry, as the man of God given from God's heart to feed us with knowledge and understanding, that will help you to appreciate your pastor spiritually and not carnally. You see? Kaya nga mga kapatid, eto, naririnig natin sa ating mahal na pastor. Eto lang, as a member, ako po'y nagsasalita sa inyo, hindi po this time, hindi po bilang anak. Sabi ko nga po, lahat naman tayo katulad yan. May mga pagkakataon na sabi ko nga, we're so blessed na yung Pastor's Appreciation Month ay nataon sa birth month ng ating mahal na pastor. Na kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason na tingnan niyo po mga kapatid, no? Kung iisipin po natin na maigi. Okay? Nagbe-birthday ang ating mahal na pastor. Pag Father's Day, nireregaluhan natin ang ating mahal na pastor. Pag birthday niya, hindi magiging mahirap po sa atin at mawawala yung mga negative thoughts na pwedeng ilagay ng dyablo sa isip natin mga kapatid. Kung tayo po ay nag-a-appreciate sa pastor natin spiritually and not carnally. You see, hindi issue sa iyo yung magbigay ka at magregalo kayong ginagawa natin sa pastor natin, ginagawa niyo sa pastor ninyo, na pag-appreciate, pagre-regalo, pag-aasikaso, walang magiging carnal issues dyan if you appreciate your pastor spiritually. You see, minsan kasi, sabi nga kaya inaayawan ng ating mahal na pastor yan, mga contributions, bakit? May mga lumilitaw, ano ba naman yan? Ganito naman, puro na lang bigay, puro lang ganito, kay pastor, ganito. You see? Pero, ang totoo niyan, pagka sa ibang tao, todo rin naman ang regalo ninyo. You see? O sa inyong mga young people, hindi kayo makapagbigay sa man of God. Pero pag kayo naman ay dumiskarte illegally and unbiblically sa mga dinidiskartehan ninyong mga babae, nagre-regalo rin kayo. You see? Di kayo rin namang mga babae, tuwang-tuwa rin kayo sa pagtanggap. You see? O, anong sinasabi ko lang dito, mga kapatid? Kaya ko sinasabi sa inyo, what we are doing actually, most of the time, without the Word of God, it's a carnal matter. You see? Kaya nga kita mo, ultimo sa pag-appreciate, ang galing ng Diyos, mga kapatid, ultimo sa pag-appreciate ng man of God, hindi niya pinapahintulutan na gawin natin ito carnally, but He wants us to do it spiritually. Napakagaling ng Diyos, no? Ayaw niya talaga tayong mabutasan ng dyablo. You see? Ganyan kaganda ang pagkakaroon ng tunay na Diyos. Yan. You see? Kaya shout out lagi. By the way, this is for the church. This is a church topic. Kaya para sa mga team focus, sa team focus leaders, i-follow up nyo ang inyong mga members. I want to see your pictures, team focus. And hopefully, team preparation, ganun din sa inyo. And sa lahat ng fathers and mothers out there, ay nakakapanood din po kayo. Yes, because sabi ko napaka-importante nito. Nakakalungkot. If we're not going to learn this, ito po, ang pinaka-nakakatakot kasi dito eh. Pagka hindi natin ito natutunan spiritually, tatagal ka bilang isang Kristiyano. In fact, hindi ka tatagal sa paninindigan mo bilang isang totoo at tamang Kristiyano.
You see? Kaya nga mga kapatid, anong tinatranslate kasi nito sa atin? Itinatranslate nito sa atin bilang isang, ito sumagi lang actually sa isipan ko. Ito, just for the sake of illustration. Marami mga Kristiyano nagsasabi, kaya na lang tumatagal sa simbahan dahil sa pastor. Pag wala yung pastor, hindi magsisimba. Pag hindi yung pastor magsasalita, hindi magsisimba. You see? Pagka nandiyan si pastor, pakitang gilas. Pagka nandiyan yung pastor, andiyan din sa fellowship. Pagka wala na si pastor, wala rin sa fellowship. You see? Nasamantalang ang tinuturo ng ating mahal pastor, whether he is there or not, enjoy the church. You see that? Now, if you do really appreciate that, what's wrong, my friend? Sabi nga ni Sir Alfred. Why, my friend? Why? You see? Kaya ko sinasabi sa inyo ito, mga kapatid. It's because para matutunan natin na gawin ito spiritually and not carnally. Because the more you will appreciate your pastor if you will do it biblically. And sabi ko nga sa inyo, ano ang balik niyan sa inyo? Mas tatagal ka bilang isang Kristiyano na totoo ka sa pagiging Kristiyano mo. And in fact, mas lalo ka pang titibay spiritually. I hope nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko sa inyo, napakaganda nito eh. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, let me give you evidences. Alright? Mga ebidensya, mga kapatid, na talaga namang, makakapagsabi na meron sila regarding sa atin na dito, sa ating church family. Dito sa atin na lang, mga kapatid. Dito sa ating church family, dito sa CSI family, you see, and alam ko naman, may ganito ring testimony sa mga ibang churches, but since nandito tayo, primarily sa ating pong church, makikita natin dito, mga kapatid, ang mga ebidensya na nakita nila, anuman ang nangyayari sa kanilang Kristiyanong pamumuhay, may ups, more downs. Dapat ups and downs lang eh. May ups, maraming downs. Hindi, may ups man, may down man, during the times na maayos at wala sa ayos, but still because of what their pastor, our pastor, imparted to them, mga kapatid, naninindigan sila at hanggang ngayon, kasama sila ng pastor natin. You see? Let me welcome, mga kapatid, kasama po natin dito, lahat na ba ito ipapakita, no? Hindi na isa-isa, para sana magulat na iba. No? Anyways, again, lahat na po ito. Kasama po natin dito, of course, my father-in-law, Sir Obet, and my wife, si Ma'am Yang, and my music teacher, si Ma'am Jean, and, never mind, Sir Gerald Arevalo, yan. Actually, ano yan, may hugot, yan. Magic hugot ko lang yan sa kumbaga sa basketball, magic bunot lang yan. Kasi, supposedly, dapat kasama po natin dito si Ma'am Muriel. Kaso, medyo may sakit kasi si Ma'am Muriel at nagre-recover pa siya sa kanyang ubo. And kaya hindi siya basta-basta maka-join po sa atin. Alright? So, again, nakikita niyo po, lahat po yan sila dito. Ayan, nandiyan si Papa, nandiyan si Sir Omen. Diyan lang makikita nyo po, lahat po ito actually, kahit si Ma'am Yang, magic bunot ko na lang din kasi wala nga si Ma'am wala si Ma'am Muriel, dalawa sila. Pero ganun pa man, mga kapatid, talagang nagmamadali. Nagmadali pa si Brother Joral, Sir John Hiller, sabi ni Brother John, yan. Ito po, mga kapatid, ay talagang mga miyembro ng ating pong simbahan na talagang, by the way, nakita si Pastor Louie. Hello po, Pastor Louie. Magandang hapon po sa inyo. Yan. And sa mga iba pang CSI pastors that are watching, yan. Yan. And mga kapatid, ito po sila, mga kapatid, ay lahat po ito ay nakita po nila at nasumpungan nila ang mga maaaring yung iba man ay hindi sa pinakasimula kasi kaya ako in-invite sa Memorial, pero next time yan, babawi yan. Kaya sa mga susunod, mga kapatid, ay tabay lang po kayo. Like for example, ito po yung sinasabi ko, lahat po ito ay halos nasa panimula talaga ay nakasama nila ang ating mahal na pastor. At talagang, sabi ko nga, ebidensya ang papatunay natin dito, mga kapatid. Mga ebidensya ng kanilang pag-appreciate, personal appreciation. Saan? Sa ating pong mahal na pastor. At ang gusto ko lamang naman ma-share ninyo, sirs, ma'am, ay
yung isang characteristics ng isa sa mga characteristics na pwede nyo maibigay, 1 or 2 characteristics na pwede nyo maibigay, na talagang na-appreciate nyo from the man of God, na naituro niya sa inyo, na nagpanatili sa inyo, nagpatatag at nagpanatili sa inyo sa gawain ng Panginoon. Unahin na natin si Ma'am Jenny. Mauna na kayo, Ma'am Jane. Yeah, bati muna kayo bago kayo Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang ating mahal na pastor, Pastor Hill Lorena. At binabati ko na rin po yung mga South Central family at ang mga freshmen ng PSS. Yun! Sa pangunguna po ng aming masipag na class rep si Sir Henry Rico. At binabati ko rin po ang aking family, ang aking asawa. Sana nanonood si Sir Henrico. Ayun. Salamat Sir Jao sa pag-invite sa amin dito. Nakakagulat na invitation. Ngayong umaga lang namin nalaman na guest pala kami. Actually, binoise message ko lang silang mga kapatid kasi eto plano ko na ito, dapat last Thursday ito. Pero hindi kasama si Sir Jorad sa plano. Kasi last Thursday po dapat ito. Pero magkasama kami ni Sir Jorald last Thursday. Kasi may inatupag kami, may nasikaso kami na talagang nagpasaya sa ating mahal na pastor. Makikita niyo yan pagka nandoon na po kayo at sa ranch natin. Alright? Sige po ma'am, go ahead. Ayan. Kanina, mas lalo kong na-appreciate yung Jeremiah 3:15 habang dinidiscuss ni Sir Jao. Kasi kanina, sabi ko, ano bang sasabihin ko at ano bang tapos habang looking back sa mga napakaraming kabutihan ng ating pastor sa akin personally sa buhay ko, hindi ko na mabilang at hindi ko maiwasan habang sinasabi nga ni Sir Joe, dapat hindi ka emotional So hindi ko maiwasan talaga siguro tears of joy dahil yung kasiyahan ko na dumating si pastor sa buhay ko, sa buhay namin. Ay kung merong Big Bang Theory Big Bang talaga si pastor sa amin. Amen. Na ang laki ng nagawa niya sa akin personally, ang buhay ko talagang pariwara nung nakarating ako sa church. Pero si pastor talaga una siyang naging friend muna sa akin nung nakilala ko siya sa Pinowa. Doon ko siya na-meet at doon niya ako in-invite hanggang sa naging member ako ng church. Pero after that, naging spiritual leader ko na si pastor sa lahat ng aspect ng spiritually. Doon niya inayos yung buhay namin, buhay ko, buhay namin ni Brother Ronnie. At tapos yun nga, hanggang sa naging musician ako, yun, ang laki ng naging part ni Pastor Hill sa akin bilang musician. Kasi musician na rin naman ako sa labas, pero nung dumating ako sa church, talagang sobra yung training na binigay ni Pastor sa akin. Doon niya, though siguro sa iba, maliit lang na bagay yung pagiging musician, pero pag iniisip ko na yung music kasi ay yung magpe-prepare ng heart, ng puso sa mga tao. Napakalaking part yun para sa akin kasi nga diba sa lahat ng occasions, sa lahat ng events, nasa preparation lagi yung success, nakalay sa preparation. So, pag naging failure ako doon, malaking atraso. Malaking atraso. Kaya bilang musician, nagpapasalamat ako kay Pastor kasi yung training niya at discipline sa akin ay nandun talaga habang buhay kong pasasalamatan yun. Okay. Yeah. Thank you po. Sa personal character na inyo pong na-observe kay Pastor Hill, Ma'am Jean, yung talagang nag-strike sa inyo, maliban dun sa kanyang discipline, no, pagdating sa ministry, yung personal na kanyang characteristics na nakita nyo sa kanya na sabi nyo, eto'y maganda ring maging magaya ko para manatili ako dito sa ministry na to. Yun nga, inisip ko kanina, sabi ko, lagi ko nga sinasabi na yung heart ni Pastor talaga sa tao, yun talaga yung gustong-gusto kong gayahin. Dahil sa kanya ko natutunan magmahal ng tao kahit yung mga unlovable. At, ayan na naman, Sir Joe, sabi mo wag maging emotional. Pero kasi, pag mahal mo kasi yung tao, lahat ibibigay mo. Yeah. Kung gano'n nag-set ng example si Pastor sa akin. Kaya yung mga ministries ko sa mga bata, kung gaano ko sila minamahal, talagang galing yun, nahawahan talaga ako ni Pastor doon. Na iniiyak ko sila sa Panginoon at pinaglalaban ko sila sa dyablo. Si Pastor kasi talagang grabe siya magmahal na kahit
ang hirap kayang mahalin nung hindi karapat dapat mahalin. Yeah, yeah. Pero yun Oh, yung gusto ko talagang gayahin sa kanya. Pantay-pantay yung pagmamahal niya, kaya may pagkakamali ka, kay talagang mamahalin ka niya ng pare-pareho, wala That's siyang right. kinikilingan pagdating doon. That's right. Kaya nga sabi ni Pastor, meron na nga raw siyang heart enlargement kasi lahat tayo nagkakasya sa puso niya. Yeah, that's right. Ayan po, yun yung gusto ko pong gayahin talaga kay Pastor. Amen, amen, amen. Alam niyo, totoo po yan. Mamaya, papalawakin po natin yan. By the way, ito na, singitan na natin yan. Totoo po yan eh. Kasi, ayun nga eh, bakit hindi po maituturo yan sa ating mahal? Bakit hindi po yan natin makikita na ina-apply ng ating mahal na pastor? Eh, galing din siya sa puso ng Diyos. You see? Kung nakikita niyo yung point, if the man of God is from God's own heart, and therefore, the heart of the man of God should be the same with the heart of God. At kung pinag-uusapan natin ay yung laki ng puso ng pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, I'm telling you, hey, the world is in there. Bakit? Because kaya nga tayo, for God so loved the world. No, ngayon na tayo magtanong, paano natin sinabing malaki ang puso ng Diyos? You see, if the world fits in the heart of God, kaya nga pinadala ang Panginoon Jesucristo, then the same thing din sa atin. Ganon din ang nagiging practice ng ating pastor. The church fits in His heart. Kaya nga lahat tayo nandun. Ang Diyos, nagmahal, God loved the unlovable, the pastor, the same thing no. Nagiging pasaway tayo sa pastor, pero kailanman, hindi tayo binitawan ng ating mahal na pastor na hindi niya na tayo mahal. Kaya nga, He's still doing the ministry. It shows to us na ganyan tayo kamahal ng pastor natin. Despite na hindi natin pagtatights, sorry. Napapapreach ako dito eh. Di ba, mga kapatid? So, ang sinasabi ko nga, mga kapatid, and the same thing. Ano ulit ang translation niya? The same thing din sa atin, mga kapatid. Kaya tama yung sinabi ni Ma'am Jean eh. You see, lahat tayo, mga kapatid, ay, lahat tayo, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng iwas yung sarili natin, hindi natin dapat matutunan yun. Kung nakita natin sa pastor natin, yung ganong puso, membro tayo eh. Tayo inilagay ng Diyos sa pangangalaga ng pastor po natin. Therefore, mga kapatid, the same thing din dapat yung puso po natin. Pero we know, mga kapatid, na isa yan sa kailangan nating kalaguan. Alright, thank you, Ma'am Jean. Of course, ay sundan na natin si Papa, si Sir Obed. Sir Obed, good afternoon, sir. Bati ka muna, sir. Yes, magandang umaga sa bawat isa. Good morning. Nabanggit ka na Sir Joe, bakit daw good morning? Yeah. Sabi sa World, bawal ko dindig. Batiin ko na yung mga kasamahan ko sa business sector. Yeah. Good morning. Siyempre, lahat ng mga taga-intra dyan. Kasi naniniwala mga negosyante daw na paggising mo kasi ng umaga, there is new hope and new beginning. So, ganun daw sa negosyo namin. Yeah. Kaya, ganun din naman siguro sa Christian life, pwede nating i-apply yan. So, araw-araw, binabago tayo or magbabago tayo or sabi nga, kailangan nating gampanan yung ating tungkulin bilang anak ng Diyos. So, muli po, magandang umaga sa bawat isa at sa ating pong mga nagsusubaybay, sa aking pong pamilya, sa aking mga kasamahan sa lifestyle, sa Intra. So, na-share ko yung link, manood po kayo. Yeah. So, good morning po. So, although we celebrate or remember, ito pong tinatawag nating Pastors Appreciation Month. So, hindi natin kailangang hintayin yung buwan ng November para pasalamatan at i-appreciate natin ang ginagawa ng ating pastor. So, we can do it any day or every day. Pwede nating gawin yan. Kaya itong appreciation month na ito ay isang magandang na maalala natin. Nawa hindi sa buwan lang ng October or November. Yeah, tama. But nawa ito ay maging That's right. araw-araw at gawi natin. That's Yan. right. Kaya ako pag may pagkakataon, after ng preaching ng ating pastor, nakikipag-unahan ako na kakamay sa ating pastor at pasalamatan siya sa mensahe na kanyang inihayag. That's Sa right. bawat pagbiminsahe niya. Sa kanyang pagtuturo, pinapasalamatan ko ang ating pastor at ganun din sa kanyang pangunguna sa paglilid niya po sa church po na ito. So maging po sa mga mission churches na patuloy po na sinusuportahan ng church na ito. So pinapasalamatan ko rin po doon ang ating pong pastor. At ang higit sa lahat, siyempre, yung sa paglilingkod po niya at pagbibigay niya ng kanyang buhay.
Isa po yun sa dahilan kung bakit po tayo ay nandirito at nandito ngayon sa programang ito. Sapagkat may isa pong tao na nagbigay ng kanyang buhay upang ang kaligtasan ng Panginoon ay patuloy po na maihayag. Kaya nga po in return, kasi lahat halos nandiyan na. So, I will try my best na ayaw ko or isa ako or madagdag ako sa pinoproblema pa ng ating pastor. Amen. So, yun po yung isa po sa magiging gawi ko or pilit kong gagawin na hindi na ako magiging problema pa or isa pa ako sa alalahanin ng ating pong pastor. At actually, ang isa po sa katangian na aking nakita sa ating pong pastor ay may kinalaman din sa termino ng mga negosyante. Yung focus. So, isa po sa nakita ko sa ating pastor ay nakapokus po siya doon sa kanyang kasigasigan sa pagmamahal sa kaluluwa. So, isa po yun sa nakita ko sa ating pastor na isa rin po sa dahilan kung bakit ako po ay nandirito ngayon. So, sabi ko nga po, hindi ko alam kung nasaan na kaya ako ngayon kung hindi ako pinagtiyagaan ng ating pong pastor. So, salamat po, pastor, sa kaya po kami ay nagkaroon ng magandang ehemplo. So, kayo po yung naging ehemplo po namin at kami po ngayon ay nandito sa katayuan po namin. Amen. So, ako po ay mapalad na kayo ay aking pastor. So, kami po ng aking pamilya ay mapalad na kayo din po ay aming pastor. Kami po at ng aking buong kamag-anakan ay mapalad sapagkat kayo po ang aming pastor. At kami po na miyembro ng simbahang ito, Christian Bible Baptist Church, Christian Soldiers Impact ay mapalad sapagkat kayo din po ay aming pastor. Amen. At muli po, ang tangi ko pong maipapahayag sa bawat isa ngayon ay ipaabot ang napakalaking pasasalamat sa ating pong pastor. So maraming salamat po, pastor, na kayo po ay aming pastor. Yan po. Amen, amen. Ano yun? Totoo po yun. Focus. Kanina love. This time, focus. So mga kapatid, alam nyo mga kapatid, ay ito naman ay sinasabi ko. Ayon sa nakikita, sabi ko nga po, ebidensya po ito sila eh. Hindi nyo po narinig yan mula po sa akin na anak. Pero ako naman po ay nagsasabi sa inyo na hindi naman po ito lingid sa ating kaalaman na hindi lahat ng mga pastor ay full focus on the ministry. Kasi po mga kapatid, we cannot deny, hindi po ito po ay tinuturo po, nagturo po ako ng pastoral episode sa ating pong Bible school. Isa po yan sa mga napag-aralan ko na itinuro ko nga po mga kapatid eh. We cannot say, this is not judging mga kapatid because this is in the Bible. Hindi po natin pwedeng sabihin ng isang pastor, nandito si Pastor Louie, hindi natin masasabi na ang isang pastor ay fully focused sa kanyang miyembro if the pastor is not fully focused in the ministry. Ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Ang marami pong mga pastor ngayon, hindi po fully focused in the ministry. I'm not judging. This is a reality. Iba po sa kanila, may mga side na tag nito, businesses. Nagbi-business. You see? Iiba po sa kayo. Kita, nakakalungkot. Makakarinig kayo sa balita. Baptist pastor, kinulong. Bakit? May pinapatay dahil sa may kabit. Alam niyo po, nakakalungkot mga kapatid. Ang nangyayari at ginagawa ng dyablo, lahat yan galaw ng dyablo mga kapatid eh. You see, parang may pakita niya na ultimong, kita mo mga kapatid, na ultimong mga taong ginagamit ng Diyos ay sinisira ng dyablo. Hindi pinapakita sa atin ng dyablo na kaya kong sirain niya. Pero mga kapatid, tandaan nyo, biyaya ng Panginoon na hindi lahat ay pinahihintulutan ng Diyos mangyari yan, mga kapatid. Kaya kung sinasabi sa inyo, it's because being a pastor that is fully focused in the ministry is a pastor that is fully focused in God's people. Kaya nga mga kapatid, sa amin na lang, mai-share ko yan dahil nabanggit ni Sir Obed po ito. Akalain nyo mga kapatid, sa amin na lang pamilya eh. You see, kaya sa amin, hindi uso sa amin yung maghahanap ka ng lalabas kami sa resort ng kamilang pamilya, ganyan. In fact, hindi nga kami mapupunta sa Palawan kung hindi kami nabiyayaan ng treat lang yun eh. Napunta kami family sa That's the first time.
You see, bagamat masaya kami doon as a family, pero masaya kami kung sa masaya, mga kapatid. Na kami nagtatawanan doon, kami pamilya, 4 lang kami doon, nila Maki, ni Pastor, ni Ma'am Lerma, punta kami doon. Pero alam nyo, mga kapatid, pagka umuupo kami sa restaurant, ang pinag-uusapan, naririnig ko, silang dalawa ni nanay, na pag-uusapan namin din, sabi namin, ano kaya saya siguro ng simbahan kung lahat tayo, lalo na nung papunta kami sa Underground River, sa Palawan, yung isa sa mga wonders of the world, di ba? Yung Underground River na yon, talaga naman, di ko alam, sabi nga ni Pastor, bahagi niya, hindi ko alam paano naging wonder yung baho ng mga ihi ng paniki doon. Nagkasakit talaga kami paglabas doon eh. Kasi may mga kami, allergic rhinitis kami. Talaga naman paglabas, sipon-sipon kami lahat eh. Makikita mo lang naman doon sa ilalim ng kuweba, pa-flashlightan, makikita mo grupo ng mga paniki. So, ibig sabihin, of course, makikita mo yung wonder ng creation ng Diyos. Pero, yan ang sinasabi ko. Alam niyo, papasok pa lang kami doon. Siyempre, nakasakay kami sa parang maliit na bangka. Tapos nakasakay kami, pasok kami. Sabi na, bago pumunta doon, mababaw, pwede ka na kagad. May mga nag-swimming doon. Sabi nga namin, nag-swimming dito, may ihi ng paniki. Sabi nga namin, pero ang pinag-uusapan namin, ano kaya, no? Siguro grabe sa simbahan kung tayo nandoon lahat. Nandoon sa senaryo na. Kung makikita nyo, mga kapatid, bagamat nandoon kaming pamilya, ang napag-uusapan pa rin namin, kayo, kasama kayo. You see, it's because, mga kapatid, yan po yung sinasabi ko sa iyo. Isang patunay po na yan. Our pastor is fully focused in the ministry, kaya fully focused siya sa tao ng Diyos. You see, nandun yung focus, hindi po namin pwede sabihin na, uy, grabe, nandun na kayong pamilya, wala pa yung focus. No, ang focus niya, nasa amin din. You see, yan po hindi naiintindihan ng marami pagdating sa pamilya ng pastor eh. Pag ang pastor ay nag-focus sa church, matik kasama yung pamilya ang focus doon. Bakit? Miyembro kami ng simbahan eh. You see, hindi namin pwedeng sabihin na, grabe naman yun, magkakasama na nga tayo dito. Parang ang iisip mo pa rin nasa simbahan. Bakit hindi pa kami miyembro? Emosyonal lang na tao mag-iisip ng ganun, mga kapatid. Pero kung iisipin mo, hindi ba kami miyembro? You see, kaya nga kami, mga kapatid, sa family, that's our practice. Dahil ministry is people, kaya lagi nasa isip namin, masaya ang pamilya pag masaya ang buong simbahan. Bakit? Because that's the family. That church is the family. You see, kaya nga po, maganda yung sinabi ni Sir Ober. The same thing din sa atin, mga kapatid. Yan po itinuturo sa atin. Kaya dito makikita natin, mga kapatid. Hindi man, bagamat naririnig yung sinasabi ni Pastor, na hindi naman natin, kung may plano kayo sa pamilya nyo, hindi kaya kasalanan. Hindi yan kasalanan. Pero mga kapatid, ang magandang matutunan natin doon sa sinabi ni Sir Obed din, mga kapatid, na yung focus na ating pahal na pastor na dapat ma-appreciate natin that he also focuses on us. Na kung tutusin, sino ba naman tayo para problemahin pa? Di ba? Pero dahil nga nakafocus siya sa ministry ng Panginoon, fully focused in the ministry of God, he is also fully focused sa pangangailangan natin spiritual. Kaya nga, yan ang kasalagay sa Biblia. Di ba? Kaya napakaganda yan, mga kapatid. Isa yan sa mga dapat nating ma-appreciate mula sa tao ng Diyos. Alright? Thank you, Sir Obed. Nakuha tayo kay Ma'am Jane. Pagmamahal, the heart of the man of God, the focus of the man of God. Ayan, dito muna tayo kay Ma'am Yang. Sabi ko dito, save the beast for last. So, kay Ma'am Yang muna tayo. Babe, sa'yo muna tayo. Bati ka muna. Huwag mo na akong batiin. Nandito na ako. Sige. Tuloy. Alright. Magandang Thursday po sa ating lahat. It's a privilege and napakalaking blessing po para sa akin na mapasama sa linyada ng mga ebidensya. Malaking blessing po para sa akin kasi although I am not worthy, pero nagpapasalamat po ako sa privilege po na ito. And kanina po, muli po, binabati ko po kayong lahat at sa lahat na aking mga minamahal, mga estudyante ko po ngayon na nasa CBBA, mga ayan. And of course, ganun din po sa aking mga anak, yan, si Danilan, si Ice. And sa lahat ng South Border Mothers, ayan, South Border family, magandang Thursday po sa ating lahat. So ngayon po ay to answer the question kung ano yung isang character or characteristics ng ating pastor na talagang tumatak sa akin. Yun po ay ang hirap sagutin kasi ang dami eh. Di ba po, ma'am? Madami talaga. Opo, kaya lang, isa lang daw eh. So talagang, isa lang muna. Ayan. And, ang isa pong character na ating mahal na pastor na mula nung bata ako ay tumatak na sa akin ay yung excellent spirit niya po.
Amen. Ayan. Lagi niya pong sinasabi, alam ko po, isa to sa mga very familiar na quotation ng ating mahal na pastor na marami sa atin ay naisulat na ito sa Bible natin. If the Spirit is right, everything is fine. Lagi po yung sinasabi na ating mahal na pastor, di po ba, na pag tama yung spirit mo, ano man ang mangyari, okay, magiging okay ang lahat. Naalala ko lang po, quick story, nung ako po ay bata pa, yan, yun na nga, papunta na tayo doon. Yan. Nung bata pa po ako ay laging inaasar, shout out sa aking mga kababata. Lagi po akong inaasar dahil maliit na ako, mapayat pa, kulot yung buhok. So mabuti na lang, hindi ako maitim nun kasi baka Aitan na yung laging iaasar sa akin. Pero, there was one time po na inasar ako ng mga kababata, umiyak ako kay Papa. So kinausap po ako nun ni Papa, and then nakita po yun ni Pastor Hill. Sabi niya po sa akin, dumagdag siya dun sa lecture ni Papa. Ayan, sabi po ni Pastor Hill sa akin, hindi ko po yun makakalimutan kasi related po ito dito sa prinsipyong iniwanan ng ating pastor. Sabi niya po, huwag kang maasar sa mga taong nang aasar sa'yo. Hanggang dumating yung point, sila yung maaasar kasi hindi ka naaasar. Yan. Ayan, so... Maliban lang kung makita mo yung kaasar-asar. Ayan. So, parang pang-bata pong yun, di ba? Idea. Pero kung dadali na po natin sa pagiging adult or sa adulthood, napakaganda po ng prinsipyong yun. Kasi whatever happens sa paligid natin, pag clear yung purpose natin, tama yung spirit natin, which is yun yung laging tinuturo po na ating mahal na pastor, wala, hindi tayo maaapektuhan. Bilang isang manggagawa ng Panginoon dito sa ministry, kitang-kita ko po kung paano yung ini-exercise ng ating pastor eh. Ang dami niyang dinidil na tao, ang dami niyang dinidil na buhay ng kabataan, ang dami niyang dinidil na buhay ng mga families. Pero isa sa mga bagay na kitang-kita natin na nagsusustain sa kanya, yung excellent spirit niya po. At yun yung talagang nakakahawa, di po ba? Kaya nga po, naalala ko nung nirecall ko, sobrang relate yung prinsipyo na yun dun sa bata pa lang ako, tinuro na niya. Kaya hanggang ngayon po, sabi ko, hindi ko talaga makakalimutan yung event na yun sa buhay ko. And, kaya nga po ngayon, whatever happens, kahit siya, nagdi-deal siya ng mga tao, ano man yung problema nila, kaya pa rin niyang i-deal sila ng tama, na excellent spirit pa rin siya. Samantalang tayo, di ba po, pag na-encounter natin yung problema ng iba, naaapektuhan tayo, na-judge natin sila by their That's right. faults, by their mistakes. Pero ang pastor po natin, iba yung level ng excellent spirit niya. Nasabi ko nga po, ang sarap gayahin. Kagaya nga nasabi ni Ma'am Jean, talagang mahahawaan ka eh. Kaya, yung excellent spirit ng ating mahal na pastor, isa sa pinaka-ina-admire ko po sa kanya. At salamat sa Panginoon na kasi na siya yung pastor po natin, na yung excellent spirit niya ay ipinakita niya sa atin para maging example po sa bawat isa sa atin. That's right. Siyempre, nagdi-deal po tayo sa iba't ibang klase ng tao na nasa ministry po tayo. So, kapag meron tayo po nung ganong kagaya ng excellent spirit ng pastor natin, hindi tayo maaapektuhan. Tuloy-tuloy ang purpose natin, kagaya ng ipinapakita ng ating mahal na pastor. And I believe, pinapakita niya po yun sa atin, hindi lang for himself, para gayahin talaga natin. Kung paano niyang i-deal, di po ba, magugulat ka, nag-preach siya, kung paanong i-maintain ang excellent spirit. Ang hirap po nun, ma'am. Ang hirap talaga nun i-maintain. Madali pong i-maintain pag nasa good times. Di ba, ma'am? Pag nasa mountain, sabi nga nila. Pero kapag nandun na po tayo sa bahagi ng buhay natin na may pinagdadaanan ka, may nakasakit sa'yo, may hindi mo gustong ganap, ang hirap po, di po ba? Pero, tinuturo niya po at pinapakita niya mismo yung excellent spirit niya. And I believe, kagaya nga po ng sabi ko po kanina, pinapakita niya yon hindi lang para sa kanya, kundi para sa atin, para gayahin din natin, na magkaroon din po ng excellent spirit kagaya niya. Kaya kung meron man pong character or characteristics ang ating mahal na pastor, na sobrang ina-admire ko yung kanyang excellent spirit. Kaya Pastor Hill, salamat po doon. Ayan, ay Pastor, salamat po dun sa character nyo na yon. Kasi, although hindi po ganun kadaling gayahin, pero pwede po naming magaya. Unti-unti. Ayan. Kaya, salamat po muli dahil nakilala po namin kayo. Kami ng family po namin. Si Papa, nakakilala
na-sharean nyo po, nabahagian, na-disciple, and kami po ay napunta sa gawain. Amen. And ang laki po ng bahagi nyo sa buhay namin mula nung ako ay bata pa, nung magsuko ako ng buhay, nung ako ay magdalaga, nung ako ay mag-asawa. Ayan. Ay, may asawa na ako, mama. Ayan. Oh, asawa ka na pala? Nung ako po ay makapag-asawa, actually si Pastor Hill din po yung nilapitan ko noon. Sabi ko po sa kanya, Pastor, lalapit po ako sa inyo hindi bilang tatay kayo ni Sir Jao. Kundi lalapit po ako sa Ay, inyo. ako ba yun? Tatay, kundi bilang ako po ay pangalawang tatay ko po kayo. Yeah. Ayan. So, pinakita niya po sa akin doon yung kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya Yeah. nga po, again, yung excellent spirit ng ating mahal na pastor, talagang kahit saang bahagi po ng buhay natin, pwede nating bitbitin. That's Mapabata, young people, Man. dalaga, binata, may asawa na. Lalo na pag may asawa na, yung excellent spirit po talaga, hanggang tumanda po tayo. Eh si Pastor Alright. Hill nga po, senior citizen na, pero hindi halata. Di po Si ba? Bonching lang naman senior citizen dito. So yun lamang po. Again, maraming salamat po, Pastor Hill, for showing us a great example of an excellent spirit. Yeah, Ayan. thank you, po. ma'am. Alam niyo, totoo yan. Again, ayan, nakikita niyo po, mula sa puso ng pastor, focus ng pastor, excellent spirit ng pastor. Mga kapatid, it will really help us na patuloy tayong lumago at tumagal pa sa simbahan. Because pag tama ang puso mo, gusto mo malaman kung tama ang puso mo, i-check mo kung parehas kayo ng puso ng pastor mo. Because kung parehas ka ng puso ng pastor mo, parehas ka ng puso ng Diyos. You see? Kung gusto mong malaman, kung gusto mong tumagal sa gawain ng Panginoon, despite sa lahat ng mga discouragement na maaring iharap sa iyo ng dyablo, kung may focus ka ng focus ng pastor mo, hindi ka ma-out of focus sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Ano mang igawing pang sidetrack sa iyo ng dyablo, kung parehas ka ng focus sa pastor mo, mananatili ka sa tamang takbo ng buhay mo bilang isang Kristiyano. May excellent spirit ka, na kung gusto mo, sino mang taong hiharap sa iyo ng dyablo para ma-offend sa iyo, sirain ang araw mo, kung may excellent spirit ka ng pastor mo as pattern to the Lord Jesus Christ, you will still be able to face anyone and na may maayos ka, na hindi kayang masira ang araw mo. You see, tatlo po yan, mga kapatid. And katulad yung sinasabi ko sa inyo, lahat po ng pinag-uusapan natin dito, because tandaan po natin, hindi natin ngayon nakakasama ang Panginoon. Panginoong Jesucristo, hindi natin ngayon nakikita ang Diyos physically. You see, He has His own representation. But again, the pastor is not our God. The pastor is not our Lord. He is not the one whom we should worship, but the one whom He represents. You see, kaya nga po mga kapatid, kaya lang natin ini-inline sa puso ng pastor, sa focus ng pastor, sa excellent spirit ng pastor, because we can clearly see if the pastor is biblically practicing his ministry, makikita natin na parehas yan sa Diyos. Bakit? Dahil siya ay ipinadala sa atin ng Diyos according to His own heart. Kaya nga hindi pwedeng maging iba sa pastor, sa Diyos yan. Yan po yan, mga kapatid. Last, sabi ko nga po sa inyo kanina, save the beast for last. Hindi the best? Oras na? Okay, sige, nag-time's up na. Okay, so sa susunod na lang po tayo magtutuloy. Okay, di ba? Meron pa naman tayong mga 30 seconds. Ngayon po, ito naman mga kapatid, pakinggan din natin si Sir Joral dahil... Dahil first time na nga lang naligo ng tao eh. Hindi. Ito po mga kapatid. Maganda po ito kasi kayo kasama ko dito si Sir Joral. Yan. Yan yung sinasabi ko kanina. Through ups and more downs. Ay makikita natin kung bakit nandito siya ulit. Sige, go ahead Sir Joral. Bati ka muna. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat, especially sa ating mahal na pastor. Ayan, magandang tanghali po, pastor, sa family ko. Yan, kay Leila, tsaka sa mga bata. Nasa school sila ngayon. At sa Hermit Salon, yan, sa business. Sana may customer ngayon na hindi nagka-cancel, ha? Ayan, tsaka sa mga, syempre, sa mga kasama ko ngayong tanghali. Yan, magandang tanghali sa ating lahat.
Ayan. Isa sa mga, hindi naman isa, actually maraming. Mula nung bumalik ako. Kasi nagkahiwalay kami ni Pastor nung sinunod ko na yung gusto ko. Yun yung pangit eh. Pagka hindi ka na sumusunod sa pastor mo, talagang mahihiwalay ka sa Diyos. Kasi kung ano yung pinaninindigan ng ating pastor, kung ano yung pinaninindigan ng ating pastor, galing yan sa Diyos mismo eh. Kaya, alam nyo, ang pastor natin, simple lang naman yan. Basta panindigan mo lang yung prinsipyo ng Biblia, goods kay pastor yan. Pagka-alaw ng Diyos, talagang okay kayo ni pastor. Pagka hindi. Minsan kasi ina-appreciate lang natin yung pastor natin dun lang sa mga bagay na napapaboran tayo eh. At pagdating sa mga pabor, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi nyo lang po alam. Marami po akong pabor na nakuha. Kung tutuusin talaga, sabi nga ni Sir Maki, ni Sir Jow, matindi yung pabor na nakukuha ko nung bumalik ako. Pero hindi dahil doon sa mga pabor na yun, na-appreciate ko ang ating mahal na pastor. Pati yung mga bagay na mga prinsipyong itinuturo niya na hindi ko alam, mga prinsipyo na hindi tumatama doon sa gusto ko na kinakailangan kong sundin sapagkat yun ang prinsipyo ng Biblia. Doon ko mas na-appreciate yung ating mahal na pastor sapagkat every time na ina-apply ko yung mga bagay na yun, na parang syempre, galing ako sa labas, may mga, eto na ako may mga paniniwala ako, prinsipyo ako na gusto kong gawin sa family ko, na gusto ko ako masusunod, na taliwas sa Biblia na itinuturo ng ating pastor na kailangan kong masunod para maging maayos kami. Kaya yun yung isa sa mga na-appreciate ko sa ating mahal na pastor pagdating sa pagpapamilya. Pagdating sa pagpapalaki ng mga bata, pag na-appreciate nyo ang ating pastor, dapat mas ma-appreciate nyo rin yung kanyang mga anak. Hindi dahil lagi kong kasama si Sir Jow at si Sir Maki, kaya ako sila na-appreciate. Pero kung ano yung prinsipyo ni pastor pagdating sa salita ng Diyos, kung ano yung disiplina nila, makikita mo yan sa kanilang dalawa kay Sir Maki at kay Sir Jow Kaya pag every time nakasama mo sila, yung prinsipyo at yung disiplina, same Parang kasama mo na rin si pastor At in that way, tinitingnan ko si pastor na ito yung gagayahin ko bilang tatay. Na dapat mapuno ko yung sarili ko ng salita ng Diyos, matadtad ko yung sarili ko ng prinsipyo ng Biblia para yun din yung ipapasa ko exactly sa dalawa kong anak. Kaya nagpapasalamat ako kay pastor sapagkat dyan siya nakafocus sa family Tuwan-tuwa ako kay pastor sapagkat hindi niya ako tiningnan as backslider. Nung nakita niya ako may mga anak na ako. Bagkus tinignan ako ni pastor bilang isang pamilya na nangangailangan ng gabay. At until now po talagang nai-enjoy ko yun, na-appreciate ko yun sa ating mahal na pastor kung paano siya magkaroon, yung puso niya sa pamilya. Alam niyo po mga kapatid, napakagaling ni pastor magbuo ng pamilya. Napakagaling ni pastor mag-ayos ng pamilya. Kung broken ka sa mga kasamahan kong backslider dyan, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mabilis lang. Pumunta ka sa church, kausapin mo si pastor, pag may kinakailangang ihingi ng patawad, magpakumbaba ka, kausapin mo siya, ilapit mo din sa Diyos. Maniwala ka sa akin kapatid, maayos ang buhay mo. Ito na po yung ebidensya. Naging maayos kami, nakasal kami ni Sister Leila, naging maayos yung mga bata, naging maayos ang pamumuhay namin. Talagang all in all package, lahat lang yon dahil nakinig ako kay pastor, sumunod ako kay pastor. So yun yung na-appreciate ko yung kay pastor, yung paninindigan niya, yung prinsipyo niya, yung kanyang disiplina pagdating sa salita ng Diyos. Yun lamang sa'yo. Yeah. Personally, yung personal talagang tumatak sa'yo na characteristic. Sir, yung parang po, hindi naman sa pambobola, Parang ang lambot ng puso ng pastor natin. Ewan ko lang sa inyo. Yeah, actually pero para kasi, sa akin, ganun po. Nakuha ko yung sinabi. Ayun yung actually, ito, nandito sila, nandiyan sila, Ma'am Jenny, dito sila, Sir Robert, Alam nyo, mukha kasing yun sabihin na natin, parang matigas talaga tayo sa prinsipyo. Si Pastor matigas sa prinsipyo. Pero tandaan po natin, ang prinsipyo ay para sa ikaayos natin. You see, in other words, hindi yan punishment. Ang iba kasi, ang dating kasi minsan, yung prinsipyo na sinasabi ni Pastor na dapat panindigan, punishment Lumalabas minsan na dito, lalo na dito sa church natin, yung prinsipyo parang punishment sa atin Pero mga kapatid, hindi po yun punishment. In fact, dyan yung makikita kung gaano gusto tayo matulungan ng pastor natin na tayo ay mahubog sa salita ng Diyos at mahubog sa plano ng Diyos. Kaya totoo yung sinasabi mo, sir, may prinsipyo. Yes, nandiyan yung prinsipyo. Sumablay ka sa prinsipyo. Pagka sumabay ka sa prinsipyo, but yet, yun yung sinasabi ni Sir Gerald, para sa kanya, parang malambot yung puso ng ating mahal na pastor. It's because the same thing sinabi ko kay Ma'am Jane kanina It's because it's still the heart of God. Yeah. You see, God is a God of judgment. God is a God of war. But God is a God of love.
Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? You see, sinabi ni David yan, teach my hands to war. You see, Diyos ay nagtuturo din sa bagay po na yan. You see, pagka pinag-uusapan ng paninindigan, tapang pinakikita ng Diyos sa atin yan sa salita ng Diyos. But yet, the puso, kaya nga sabi doon be wise as a serpent, harmless as a dove. You see, hindi lamang yun, mga kapatid. Hindi lamang po yun, mga kapatid, ang sinasabi ko. Pwede ka naman the same time maging matapang, maging matatag, na yung puso mo ay para pa rin sa ikaayos. You see, kaya nga minsan, ang tingin lang natin, parang ng pastor natin, napaka tigas, napaka talagang, alam mo yun, yung hindi mo siya pwedeng mapakiusapan, something like that. No, yun po yung sa inaakala natin. Pero, tandaan nyo, Diyos ang nagsasabi sa pastor natin na yung tao na yan, pagbigyan natin ng pagkakataon niya, may sarili silang usapan ng Diyos You see, na hindi natin alam, kahit ako pa pamilya, hindi ko alam yon. Sila lang dalawa na Diyos. As of this time, sabi ko nga, ito lang, napabalikan ko lang ulit. As of this time, sabi ko nga mga kapatid, I can tell, God and Pastor Hill and God, they already have a sweet relationship. Nung nandiyan pa, nabubuhay pa si Ma'am Lerma. But now, na silang dalawa lang, lalo ng Diyos, parang sinasabi ko nga, ang take ko lagi, parang sinabi na sa kanya ng Diyos tayo naman. Mas sweeter yung relationship. Kaya wag na kayo manggulo. Magulo kayo Gusto nyo pang makigulo Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, it's because of the reason na, yan yun You see, mas ngayon ko kasi nakita yung, nandito si Pares, yan sila dito, si Sir Obet, si Sir Joral, nandito si Ma'am Jenny, lahat naman yan sila dito ay tumagal na sa gawain ng Panginoon. Nakita nila yan, panahon nila, Sir Obet at saka ni Sir Joral, talaga man, suki ng palo to si Sir Joral Ibig ko sabihin, mga kapatid, kumbaga, kung tigas na ang pag-uusapan at sa pagiging lalaki lang usapan, talagang pag may problema ka sa full-time noon, sabi ko nga, yung pinipilit kong dalhin noon ngayon, the same thing pa rin, the spirit, the same thing, discipline, the same thing lahat, mga kapatid. You see? So, kung talagang mahina-hina ka noong unang panahon, talagang iisipin mo na matador si pastor You see, talagang walang second chance. Pero hindi, mga kapatid, yun lang ang sinakakala nyo. Hindi naman yun yung sinasabi natin parang pang-front. No, that's still the reality. Kailangan pa rin maging matapang sa salita ng Diyos. Maging matapang sa paninindigan. But yet, pagdating sa ikaayos ng tao, nandoon pa rin yung puso ng Diyos na nagdadrive sa ating mahal na pastor. Na the same thing din, sabi ko sa inyo kanina, hindi pwedeng mag-iba. If God has the heart for the people na bigyan ng pagkakataon, hindi pwede na sa pastor. Wala nang pagkakataon, isa na lang. Hindi pwede yung gano'n. Because messenger lang naman siya. He is just the man of God. The same thing din. Translate na naman sa atin, mga kapatid. Kaya yun nga sinasabi natin di ba? Ang napaka-importante, mga kapatid, na makita natin ito. Kaya totoo yun. Ako naman, ito naman sinasabi ko, mga kapatid, totoo yun Yung binanggit ni Sir Jorald kanina, maaaring yung iba sa inyo, minsan, ang problema lang talaga sa pagbalik ay hindi na sa pastor yun, nasa sa atin na yun. You see? But again, the heart of the pastor is still there. Gusto pa rin ang puso ng pastor natin na ma-reconcile tayo sa Diyos. Yan yung pinakatrabaho nila Kaya mga kapatid, nakita nyo po, dito na po tayo magtatapos. Nakita nyo ngayon, mga kapatid, andito, thank you, Sir Oben, Ma'am Yang, Ma'am Jean, Sir Jonald. Thank you for being with us. Because, nakita nyo, mga kapatid, ito sila, sabi ko nga, ebidensya na mula noong napunta sila simbahan, na marami pa sa atin ang hindi nakaabot sa panahon na yon. Marami po sa inyo hindi nakaabot sa panahon na yon, na sinasabi ko ang mga kapatid, the same thing pa rin na nakikita nila ngayon. And the same thing din na pinanghawakan at pinasasalamatan nila ngayon, kaya nandito po sila sa harapan natin ngayon. Kaya mga kapatid, inuulit ko para sa bawat isa po sa atin, if you do really appreciate the man of God, appreciate him biblically. Appreciate the man of God spiritually and never appreciate the man of God carnally. Because sabi ko nga, if all of us did appreciate the pastor carnally, kahit pa mismong anak ako, wala ako sa gawain. Wala kami lahat dito sa inyong harapan. Bakit? Because time will come. Sabi ko nga, time will come. Yung sinasabi nga ni Sir Jorald kanina, ang na-appreciate niya ay yung mga prinsipyo na hindi pumapabor sa gusto niyang mangyari. Kaya niya in-appreciate yun because yung mga hindi pumabor na yun yung sinundan niya at yun yung nag-ayos sa kanila. You see that? Kaya, pero kung sabi ko nga, kung hindi niya gagawin yun, kung appreciate niya lang carnally, doon lang sa pumapabor sa gusto niya,
Pero di na sa inyo, wala na siya ngayon dito. Wala na yan, di ko kaya yan. Di naman yan yung gusto kong mangyari. You see? Kaya sinasabi ko mga kapatid, this is very important. At least, ngayon mga kapatid, sa pagtatapos ng ating buong topic for this 1-month episode ng about appreciating the Pastor's Appreciation Month, at least dito po natin makikita mga kapatid na even sa pag-appreciate natin sa pastor natin, gusto ng Diyos, we have to do it biblically and spiritually. I hope mga kapatid maliwanag ang ating pong pinag-usapan. Alright? Muli, dito na po tayo muling magwawakas. Ay papaalam na po muna tayo. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na makasama po natin yung ating pong mga guests dito. Kaya prayerfully, we've been a challenge to you. We've been a blessing to you this afternoon. At kami nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng maayos na internet connection. And dito sa ating mga media ministry, maayos po ang ating programa ngayong hapon po na ito. Antabayanan nyo. Ito na, maganda, sirs. Ma'am, maganda sa darating na December. Itong episode, bukas na actually. Friday, magsisimula sa mga fathers. Ang Pasko sa pamilya ko. Yan ang pinaka-tema ng ating pong programa. Ulitin ko lang. Liliwanagin natin para maliwanag. Kasi magbabago na po. Ang Pasko sa pamilya ko. Yan yung ating binigay na insight. Kasi nag-message si Pastor. Nag-voice message siya. Yan ang ating magiging theme sa ating mga programa. Ang Pasko sa pamilya ko. Yan naman pinakamaganda mga kapatid. Dahil family programs po tayo ngayon. Every time. Mula bukas, Friday, Tuesday, Thursday, and Friday ulit. Tatlo na po yan. Dahil nakafocus tayo sa areas po natin by Wednesday and Saturday. Again, inuulit ko mga kapatid, do not miss the December program. Antabayanan nyo rin this coming Sunday afternoon. Ang mga sunod-sunod na kakaibang makikita po ninyo. For our Christmas specials for this month of December. Antabayanan nyo yan mga kapatid. Kaya let's get excited. Always involved with your area programs, area activities, and our church program and church activities. Once again, thank you for being with us. Sa lahat mo nanonood, North, South, East, and West Corner, and to all our viewers from others from CSI family, and to our viewers nationwide and worldwide, thank you for being with us. Once again, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday, everyone. Thank you very much. I'd say it's been a while since you heard this request, but my spirit is tired and I need your rest. I wanna hear from heaven, a clear word from God, a sermon of conviction straight from the heart. I've been hearing other preachers say I don't have to change. The most eloquent of speakers tell me I'm okay, but it hasn't eased my conscience, and I know it's not the truth. So when you stand before us, can I count on you? Oh preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. So open up the Word and let the Spirit lead. Preach until I've heard God speak to me.
Don't worry about my feelings. Don't worry about my shame. Just preach the cross of Jesus and that I'm to blame. Oh, preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. Life is quickly passing, the world is fading fast, and the foolishness of preaching is the only hope we have. So preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is.